Iyong apo na babae ay inampon ng isang matandang lalaki na may puting buhok sa bundok. Kaka-recent lang natagpuan. Huwag kang magbula-bula. Wala akong apo na babae. Huwag basta-basta magdala ng tao at sabihing apo natin siya. Yung anak ni Tang Yue, di ba? Hindi ba siya nawala na? Ay, mahirap na ang mga taon ngayon. Hindi mo masabi. Ito ay itinapon ng matandang Zhang na may pagkiling sa lalaki. Ay, umalis na kayo agad. Umalis na. Huwag ninyong hadlangan ang pangalawang kasal ng anak ko. Pangalawang kasal, Zhang Dema. Ito ay iyong sariling dugo. Ay, kapulisan. Huwag kang magbula. Ang anak kong babae ay nawala na 2 taon na ang nakaraan. Itong patunay na walang katibayan. Huwag mong basta-basta. Ipapasok mo pa ang isang batang babae para saktan kami. Ha? Para sa'yo, si Fu Bao at ang uncle mo ay makakauwi na. Hindi na natin tatanggapin ang pagkakilanlan na ito. Kuya Pulis, may nanay pa ako na si Yur. Sobra kong miss ang nanay ko. Mahal niya ako, pinapakalma niya ako. Sige, dadalhin kita para hanapin ang nanay mo. Tama ang sinabi ng guro. Tayo'y mag-ama, natapos na ang ating kapalaran. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka munang lumayo. Kung hindi, magkakaroon ka ng kapahamakan. Ay, itong batang ito. Ikaw, batang walang hiya. Bakit parang si Tang Yue, malas? Anong sinasabi mo, mabangis na anak? Tatay, si Tita Yue na ang magiging nanay natin, di ba? Yue, kailan ka magigising? Kailangan pa nating hanapin si Fu Bao. Mula ngayon, kailangan nyo ng tawaging nanay. Si Yuega ay palaging mabait sa atin. Handa siyang pakasalan ang tatay. Dapat alagaan ng tatay si nanay. Gagawin ko yan. Napakalaking swerte para kay Weidong. Nahanap na si Fu Bao, anak ni Yuega. Si Fu Bao. Tio Weidong. Sabi ng guro, si Tito Weidong ay isang tao na mahirap matagpuan sa loob ng 100 taon. Ang pinakamay kaugnayan sa daan. Mukhang malapit na siyang maging aking ama. Ikaw ay. Ako ay pulis. Tinutulungan si Fu Bao na makahanap ng tahanan. Kuya. Fu Bao. Kung makita ng nanay mo ang itsura mo, tiyak na magiging masaya siya. Sila ba ang mga anak mo? Sila ang mga pamangkin ko. Maaga namatay ang kapatid kong lalaki at ang asawa niya, kaya't sumama sila sa akin. Hindi ba't kasal na siya sa'yo? Nasaan siya? Nasa loob siya. Amang hari. Nang mawala ka, naging baliw ang ina mo. Nang hindi sinasadyang mahulog mula sa bundok, siya ay nawalan ng malay. Nawalan ng kaluluwa ang aking ina. Kailangan kong ibalik ang kaluluwa ng aking ina upang siya ay magising. Bakit ka mag-aasawa ng isang taong walang malay? Mabait ang puso ni Yue. Noong siya ay nasa Fu Bao, palagi siyang tumutulong sa akin na alagaan si Guxi at Gubei. Ngayon siya ay iniwan ni Zhang Dema. Kailangan kong tulungan siya. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. Paano niyo mapapalaki si Fu Bo sa ganitong kalagayan? Hindi pwede. Kakaunti lang ang kinakain ko. Lalabas kami ni tatay maghanap ng wild chicken at ihahain kay Fu Bo. Hindi namin siya papabayaan na magutom. CJ. Anong sige? May problema ang buhay nyo. At saka, hindi pa rin gumising ang nanay nyo sa kalagayan niya ngayon. Siguradong magigising ang nanay nyo. Tio Dongpo, huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Kung hindi maganda ang buhay ko dito, ipapadala ko ang mensahe sa'yo. Ayos ba? Mag-ingat ka kasama ng mga pulis. Sisikapin kong alagaan si Fu Bao. Ayos, kung hindi maganda ang kalagayan ni Fu Bao, babalik ako para kunin siya. Ito ang kagamitan na ibinigay sa akin ng guro ko noong ako'y nasa templo. Templo? Nakuha ako ng guro ko pagkatapos kong maligaw. Tinuruan ako ng guro ko sa templo kung paano magbasa ng mukha at manghula. Tama ang mga hula ko. Itay, hayaan mong tulungan kitang manghula. Kailan ka ipinanganak? Fu Bao. Anong nangyari, Itay? Bawal ang mga ganitong bagay sa nayon. Tutulungan kitang ayusin ito. Napakamatalino ng lolo. At saka, hindi kailanman nagkamali ang aking mga hula. Baka hindi ako pagkatiwalaan ng lolo, kaya ayaw niyang ipahula sa akin. Fu Bao, hindi na maaga. Pupunta ang lolo para magpainit ng tubig pang banyo mo. Maligo tayo at matulog. Lanan.
Nawala ang tatlong kaluluwa ng nanay. Kung madedelay pa ang isang kaluluwa at tatlong espiritu, talagang hindi na magigising ang nanay. Bukas, kailangan talagang maghanap sa bundok. Weidong, bakit ka nandito? Aunt Nyu, pwede bang makahiram ng itlog? Ihahanda ko ito para kay Fubao. Si Fubao. Ngayon ay panahon ng paglaki niya. Tain mo, kukunin ko. Uy, Lola Zhang, paano kayo nandito? Nandito ang anak. Mula ngayon, kailangan talagang magtrabaho ng mabuti. Huwag kang maging katulad ng iba, na kailangang mangutang para lang makakain ng itlog. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yan. Halos wala na tayong makain. Tapos mag-aaral pang mag-asawa. Lene. Sige, ikaw na lang ang kumain ng itlog, kapatid. Hindi kami mahilig kumain ng itlog ng kuya ko at ako. May lakad si Papa, lalabas muna siya. Alagaan niyo ang bunso niyo. Sige po, huwag mag-alala, Papa. Bakit isa lang ang itlog ni kuya? Nakain namin ng bunso ko. Hindi maganda ang nagsisinungaling si kuya, ha? Ayaw namin kumain. Ito ang utos ni Papa na kakainin mo. Kung ayaw nyo, hindi ako masaya, ha? Kaya kong umiyak, ha? Huwag kang umiiyak, kakain ako. Kakain din ang kuya ko. Pag uwi ni tatay, pupunta kami sa bundok para manghuli ng wild chicken. Ibibigay namin ang hita ng manok kay Xiao Fubao. Nasaan ang kaluluwa ni nanay? Nasa nanay ang kaluluwa, nahanap na. Pero dito, tatlo lang ang kaluluwa ni nanay, wala ang isang kaluluwa. Anak, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kuya. Kapatid, kanina habang nasa banyo ka, nahuli na naman ang bitag na inihanda natin ang isa. Ito na ang ikalimang nahuli natin ngayon. Ang tatay, sa pinakamataas, tatlo lang ang nahuli niya. Aba, may paa ng manok na tayo. Lahat ng ito ay nahuli nyo. Lahat ng ito ay nahuli ng kuya. Hehe, magaling ang pagpili ng pwesto ng kapatid. Nagpalit tayo ng 5 lugar at nakahuli ng 5. Pinili ni Fubao ang lokasyon. Nga. Pagpalit niya sa 5 lugar, nakakuha siya ng 5 piraso. Hala, hindi maganda, hindi maganda. Magkakaroon ng laban sa ibaba ng bundok. Bakit? Umalis na kayo ng mabilis. Hoy, tingnan nyo nga. Talagang walang hiya ang pinuno ng Tang. Hoy, tingnan nyo nga. Talagang walang hiya ang pinuno ng Tang. Itong kasal na ito. Noon ay si Tang Yue ang nagdala. Nang ikinasal siya sa amin ni Lolo Zhang, kasama sa mga dowry niya. Saan naman makikita ang isang ikalawang asawa na kukunin ang dowry na ito, para mapakinabangan si Gu Weidong. Alam mo nang malinaw na ang iyong kapatid, si Tang Yue, na parang bituin na walang pag-asa, ay hindi makakabangon. Pero pilit pa rin niyang gustong ikasal kay Gu Weidong. Ngayon ay meron na namang isang maliit na masamang bituin, ha? Hindi magtatagal, mapapalabas na si Gu Weidong, at papalayasin niya silang dalawa. Naghihintay lang ako na makita ang kasiyahan. Haha. Tita Zhang. Hindi ko papalayasin si Yue at Fubao. Kung magpunta pa kayo sa bahay ko at magulo, hindi kita papatawarin. Pwe, para kang aso na kumagat kay Ladongbing, hindi marunong makiramay sa mabuting tao. Gagawin ko ito para sa'yo. Huwag mong hayaang sirain ka ng dalawang yan, mga malas na bituin. Yen, akala mo pa rin magagawang manakit sa akin. Talagang walang puso. Para ito sa ikabubuti mo, huwag mong hayaan ng mga masasamang tao na yun ang makasira sa'yo. Yen, akala mo pa rin magagawang manakit sa akin. Talagang walang puso. Si Fubao na hindi isang masamang tao. Ngayon, nakasama namin sa bundok at nakakuha ng ilang mga ligaw na kuneho, Yo. Uy. Ang kamay ko. Tulungan niyo ako. Anong nangyayari? Sige na. Maghiwa-hiwalay na kayo. Ay naku. Ang kamay ko, pumasok tayo sa loob. Ang kamay ko. Anong nangyari sa kamay ko? Ay, huminto ka, ay. Kuya, ito si Fubao, anak ni Yue. Fubao, ito si Tio, tawagin mo na siya. Kumusta, Tio? Ang bait ni Fubao. Tunay na kamukha niya si Yue. Ganon nga. Dadalhan ko lang ng gamit, babalik na ako. May iba pa kaming gagawin sa bahay. Marami rin kayong tao dyan. Okay lang ba na kunin ko ito? Huwag ka nang tumanggi. Handa kang alagaan si Yue. Ano ba naman ang maliit na bagay na ito?
Mahirap din mag-alaga ng ganitong pamilya. Mabait si Yue sa mga bata. Nailigtas pa nga niya si Goxi isang beses. Dapat lang na maging mabuti ako sa kanya. Gusto ba ni Xiao Fubao? Kung gusto mo, lahat ng ito ay ginawa mo ba? Lahat niyan ay gawa ni Lolo. Gusto mo bang bumalik sa bahay kasama si Tio ng ilang araw? Tingnan si Lolo. Xiao Fubao, gusto mo bang bumalik sa bahay kasama si Tio at makita si Lolo? Gusto kong hintayin na gumaling si Mama at sabay kaming uwi. CJ, uunahan na kita. Goxi, Gubi, kumuha kayo ng 2 manok para dalhin kay Tio. Ate, ihahatid kita. Ayos. Sobrang mahina na ng nanay. Kailangan kong madaliin ang paghahanap sa kaluluwa. Mamayang tanghali, papatayin ng manok. Pagkatapos kumain ng manok, ihahatid ko si Fubao sa bahay ng kanyang lolo. Bakit, Itay? Kaya kong alagaan si Fubao. Tatay, huwag mong hayaang umalis si ate. Tatay, hindi na ako kakain ng manok. Hindi ako pupunta sa bahay ni Lolo. Pawalan niyo ako. Hindi kami magpapakawala. Kung hindi papayag si tatay, hindi ako magpapakawala. Siyempre sa linggo. Tatay, ayaw ko na kay Fubao. Tatay, sinungaling ka. Tatay, huwag mong hayaang umalis si ate, pakiusap. Aalagaan ko siya ng maayos. Kung si Fubao ay sumama sa akin, mas lalo lang siyang masasaktan. Maghunting sa bundok, magtrabaho sa bukirin. Napakaliit ni Fubao. Paano kung may masaktan siya habang walang nakabantay? Mayaman ang pamilya ng tito niya. Mas magaling pa silang alagaan siya kaysa sa akin. Tungkol sa pag-alis ni Fubao, walang pag-usapan pa. Nakahanda na ang sabaw. Pupunta ako para maglagay ng sabaw para sa inyo. Guxi, pumunta ka kay Iray. Lei, babalik siya mamaya para bigyan kayo ng iniksyon. Gubi, alagaan mo si Feng Bao. Noon, 3 kutsara, kung makainom ng kalahating kutsara, ayos na yon. Ngayon, naubos na lahat. Yunhe, mukhang gumagaling ka na. Ay. Li, tignan mo nga, kaya na ni Yue na uminom ng sabaw ng manok. Paano ito posible? Si Yue ay nawala na ang kakayahang lumunok 1 linggo na ang nakalipas. Umaasa na lamang siya sa mga nutrisyon na iniksyon para mabuhay. Ito. Paano ito posible? Baka ito ay isang huling pagsikat ng liwanag. Paano nagkaroon ng ganitong mahinhing babae? Ay. May problema ba dito? Ito ba ay hindi lamang isang labanos? Ito ay ginseng. Kung meron tayong ginseng na ito, mas makakatagal pa si Yuehe ng ilang araw. Pero nakahiga lang siya ganito, sa totoo lang. Ay. Anong sinasabi mong ito ay ginseng? Anong sinasabi mong ito ay ginseng? Magtipid ka naman. May mga anak ka pang kailangang alagaan. Lanan. Gubigok si Fubao. Ay. Ano ito? Papa, ito ay mga bagay na kinuha ni Fubao mula sa kanyang bag. Bagahe. Ay. Ay. Fubao, ano ito? Ang pinakamalaki dito ay hindi bababa sa 200 yuan. Yung mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng libo-libong yuan. Sapat na ito para makagawa ng isang maluwang na bahay na kawayan. Fubao, sabihin mo na agad sa tatay mo. Tingnan mo, naiinis na si tatay. Sabi ng master ko, may isang pagsubok ang nanay ko. Ito ang mga gamit na panggabay sa kanya sa pagsubok. Pagsubok.
Sabi ng master mo, kapag kumain ang nanay mo nitong mga bagay na ito, maari bang bumuti? Lanan. Sabi ng guro mo, kumain ng mga bagay na ito ang nanay mo. Maari bang bumuti? Lanan. Kung ibebenta ang mga ginseng na ito, ang duda na magiging maayos ang buhay ni Xiao Fubao sa hinaharap. Ngunit mas lalong uminom. Tatay, magigising ang nanay ko. Ngunit tungkol dito, huwag hayaan na malaman ng iba. Subukan nating pakainin ng ginseng ang iyong ina. Oh, maaari bang manatili ang kapatid na babae sa bahay natin? Kung hindi natin papayagan si Fubao na manatili, magagalit na naman siya, hayaan na siyang manatili. Hahaye. Napakabuti. Nandito na ang kapatid na babae. Hahaha. Naiwan na ang nakababatang kapatid na babae. Ay naku. Anong nangyari kay Niu Shen? Si Zhang Dema ay nagdala ng isang kargamento ng kahoy sa bayan. Pero sa daan, nawala ng kontrol ang sasakyan. Lahat ng kahoy ay nahulog sa lawa at nawala. Nabali rin ang binti ni Zhang Dema. Ano? Ay, hindi ba't umiiyak at sumisigaw ang matandang babae sa labas? Fubao, lumabas ka dito, ikaw na masamang bituin. Ikaw nga itong masamang bituin. Sinumpa mo ang anak ko na magkakaroon ng masamang kapalaran. Ikaw na masamang anino. Pagbalik mo, wala nang mabuting mangyayari. Tingnan mo kung paano kita ayusin ngayon. Zhang Laotay, kung ganyan ka pa, sisimulan ko na talaga. Sabi ko na nga ba, ako? Anong nangyayari dito? Sana'y tulungan mo ako. Sobrang nakakabaliw. Ay naku, tiyak na maraming kasalanan si Lola Zhao. Parusa ito mula sa langit. Pero hindi dapat siya ang mang-api kay Fubao sa bahay namin. Kailangan kong tanungin ang barangay captain tungkol dito. Weidong, may nangyari kay Dimao sa bahay ni Lola Zhang, nagkaroon siya ng trauma. Siguro hindi niya lang naisip ng mabuti. Pasensya na sa inyo. Walang problema kung medyo nahirapan ang sekretaryo. Pero huwag naman sanang mahirapan ang mga bata. Sino bang makakayanan ang ganitong araw-araw na panggugulo? Narinig ko na rin ang tungkol sa inyo. Isasama na lang ito sa mga puntos. Inilista ko na ng hiwalay ang bahagi mo. Isang tao na kailangang alagaan ang napakaraming bata. At kailangan pang asikasuhin si Yue. Talagang napakahirap nito. CJ. Ay. Ngayon, talagang nakapako ang puso ng nanay ko na makipaghiwalay sa akin. Kung wala lang ang gantimpala na ito, sa susunod na mga araw, hindi ko alam kung paano ko haharapin. Ay. Ganoon, bukas pupuntahan ko ang nanay mo para makipag-usap. Kung ayaw niya, maghihiwalay na lang tayo at mag-isa. CJ. Saka, asawa. Dalhin mo si Fubao doon para maglaro. Halika, Fubao, sumama ka kay Lolo para maglaro doon. Kung sakaling may problema ka, sabihin mo lang. Nandito ako. Susubukan kong tulungan ka. Weidong. Kung may problema ka, sabihin mo lang, nandito ako. Susubukan kong tulungan ka. Sa totoo lang, dati, sapat na ang bahay na yon para sa akin. Pero ngayon, nagpakasal na si Yue. At may swerte pa si Bao. Hindi masyadong praktikal na tumira sa isang bahay. Yung bahay na iniwan ng kuya ko at ni ate niya nung namatay sila. Ngayon, si ikalawang kuya ko pa rin ang nakatira doon. Tingnan mo. Pwede ba itong gawin? Ay. Sang-ayon ka naman sa dahilan. Babalikan ko na lang makipag-usap sa nanay mo at sa kanila, ha? Okay. Sige, isusulat ko na. Aalis na ako kasama si Fubao. CJ. Sige, ingat ka. Sabi nga, ang mabuting tao ay may magandang kapalit. Si Yue ay matalino. Si Weidong ay tapat din. Bakit ganito ang kapalaran nila? Ay naku. Nakapaghanda na ba si Weidong? Tara na. Gubei at Goxi, ha? Ingatan si Fubao ng mabuti. Gubei at Goxi, ha? Ingatan si Fubao ng mabuti. Ano bang ginagawa ng kuya at ng tatay? Dapat ay naghahati-hati na sila. Ano ba ang paghihiwalay ng pamilya? Ang paghihiwalay ng pamilya ay ang paghihiwalay ng mga miyembro nito. Ibig sabihin, bawat isa ay may sarili nilang buhay. Paghiwalayin ang mga miyembro ng pamilya. Huli na namang hahatiin ni Papa kami. Hindi, pupunta lang kami sa bahay ni Lola.
Pero madalas hindi kami pinapansin ni Lola, at hindi pa nga kami binibigyan ng pagkain. Tunay na masama si Lola. Hindi namin alam kung ano ang magiging resulta. Ating susubukan ko. Ay. Kumusta? Medyo hindi maganda, mapapahamak si Papa. Sabi ni Papa na hindi tayo pwedeng lumabas. Kung ayaw nating lumabas, hindi na tayo lalabas. Gagamitin natin ang bintana. Ang kuya ay sobrang talino. Sasabihin ko sa inyo, walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Hanggat hindi siya nakikipaghiwalay kay Tang Yue, wala akong ibibigay kahit isang sentimo. Sinasabi ko sa inyo, walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Hanggat hindi siya nakikipaghiwalay kay Tang Yue, wala akong ibibigay kahit isang sentimo. Kailangan ni Yan Ye. Go na bigyan ng pagkakataon ang mga bata. Hindi siya nag-iisa sa pag-aalaga ng 3 bata. Siyang may kagagawa nito. Sinong naglagay ng kutsilyo sa lig niya? Karapat dapat siya. Nagpalaki ng ganitong anak. Nagmamadaling tumulong sa ibang magpalaki ng anak at babae. Talagang tanga siya. Si Mama Yue ay iniligtas ang buhay ni Goxi. Sino ba ang nagsugo sa kanya para gawin yon? Kung hindi siya nagsagip, may ibang magliligtas naman. Lene. Kung hindi pwede, maghihiwalay na lang tayo. Ibigay mo sa akin ang nararapat sa akin. Ay, ito ang nararapat sa'yo. Pinalaki kita, ano ang nararapat sa'yo? Nararapat sa'yo yan. Pinalaki kita, ano ang nararapat sa'yo? Nakikita ko, parang nag-alaga ka ng ibang bata, nagiging tanga ka na ba? Baka ang konsensya mo ay ibinigay na sa aso. May sasabihin ang matanda, makinig ka. Huwag kang manakit, okay ba? Anong pakialam mo, umalis ka? Huwag mong saktan ang tatay ko. Heyo ha. Guweidong. Ang galing mo ngayon ah. Nasasanay ka na bang mag-alaga ng anak ng iba ha? Fubao, mabait, umuwi ka na muna. Bakit kanya sinaktan ha? Lahat ito dahil sa'yo, malas ka. Nasa koma pa ang nanay mo ngayon. Nabasag ang binti ng tatay mo. Ngayon iniisip pa nilang dumaan dito para saktan kami. Walang paraan. Nanay, sobra na talaga ito. Si Ginoong Gyu, si Fubao, bata pa siya. Kayo, nakatayo lang dyan, hindi ba kayo nahihirapan? Pinasasagot niyo sa amin ang ibang tao. Maliban na lang kung mamatay ako. Lene, kung gusto niyong maghiwalay, ayos lang. Yung lupa sa silangan, sayo na yon. Dagdag pa, hatiin ko pa ang kalahating hektarya sayo. Para sa ganitong dami ng pagkain, isang supot ng mais at isang supot ng sorghum lang. Ay, hindi ba nasira ang bahay sa tabi ng bahay ni Gyu? Anong silbi pa ng bahay niya? Ay, hindi ko pa tapos magsalita. Pagkatapos maghiwalay, kailangang magbigay sa akin ng 30 yuan bawat taon. Bawat taon, kailangang magbigay sa akin ng 30 yuan. Ganito kasimple lang ba? Isang tao ang nagdadala ng ganito karaming mga bata. Kailangan mo pa ng 30 pesos bawat taon. Hindi ba't masyado na yan? Ano nang pakialam ko dyan? Sige, 30 na lang. Ako, mahirap na nga yan. Tapos na rin ang bahay na to. Magsarili na tayo. Nagsipag-uwian na ang lahat. Umuwi na kayo, ang puso ni Yanye. Go ay talagang malamig. Ay. Bubuhayin kita, Dad. Dadalhin kita sa gilingan ng harina, okay? Sige. Tatay, gusto ko ring sumama. Sige, uwi na ako para alagaan si nanay. Okay. Dad, dadalhin ko kayo sa gubay. Uwi ka na muna. Lanan. Tingnan mo na. May perlas na sa loob ng kabibe. Tingnan mo na, bilis. May malaking perlas na sa loob ng kabibe. May perlas na nga. Tingnan natin lahat. Tingnan mo na. May malaking perlas na sa loob ng kabibe. Ay, si Old Three Nisong na naman ang nagkakaloko dito. Sige na nga. Ang mga perlas ko, talagang lumabas mula sa kabibe. Tingnan nyo nga. 20 sentimos para magbukas, 5 sentimos para 3, miss. Gusto mo bang subukan? Makakabukas ba ng perlas? Nakabukas na ako dati. Sige, bigyan mo ako ng 20. Sige, game na. Ay. Hey. Hey. Lene, huwag kang malungkot. Pag uwi natin sa bayan, bibili ako sa'yo ng isang perlas na kwintas. Ellen.
Tatay, magbukas din tayo ng isa. Fubao, maayos, hayaan mong tatay ang bumili ng candy para sa'yo. Yeli, kung ang batang ito ay sa atin lang. Pinukpok ko lang siya hanggang mamatay. Weidong, huwag kang magpaloko. Tay, magbukas tayo ng isa. Pipilitin kitang hindi kumain ng asukal sa loob ng 3 araw, okay ba? Ang cute mong batang babae. Isa lang naman yan na stick. Tawagin mo lang si ate, ate, bibigyan kita. Kumusta, ate? Ay, ang cute mo talaga. Lanan. Uy, kasama. Naiintindihan ko ang iyong magandang intensyon. Ang anak kong babae, gusto lang ng isang stick. Kaya pa namin bumili. CJ. Boss. Isang order. Sige, okay. Yay, magsisimula na akong kumain ng mga clam. Kuya, pwede ko bang pumili ng sarili kong kabibe dito? Pwede. Kahit anong gusto mo, piliin mo. Itong na lang. Ay, batang babae. Mas maganda siguro kung pipili ka ng mas malaking isa. Pero gusto ko itong ito. Sigurado ka ba na gusto mo ito? Kung ano ang gusto ni Fubao sa atin, iyon ang buksan mo. Ang mga tao sa lungsod, talagang mga tanga at maraming pera. Si Guweidong ay nakikisabay din sa pagpapakita ng yaman. Yene, bukod dito. Sa loob ng talaba, kung talagang may perlas, isasama ko na siya. Si Guweidong ay walang-wala talaga. Natututo pang gumastos ng 2 sentimos para buksan ang talaba. Talagang nakakatawa. Ha, kahit walang perlas, huwag mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, ito ay isang issue ng posibilidad. Walang makakasiguro. Lanan, naiintindihan ko na. Kuya, ikaw na ang magmaneho, okay? Parang mayroong bagay. Totoo ba yan? Baka naman niloloko tayo. Na, bilisan mo na. Huwag ka nang mag-antala. Matagal ng bukas. Hindi naman talaga ako magpapalabas ng perlas, di ba? Yung lila ay talagang lilang perlas. Ang ganda, totoo, may perlas talaga. Ito. Yung lila, hindi naman siguro masamang perlas, di ba? Ang ganda ng kinang, pero anong silbi? Hindi naman ito akyat ng presyo. Ang galing mo, little sister. Ang ganda ng perlas na ito. Mabibili ko ba ito para sa ate? Mabibili mo. Asawa, bilisan mo, kunin mo ang pera. Bata, bibigyan kita ng 20 pesos, sapat na ba ito? Kung hindi sapat, dagdagan ko pa. Anong 20 pesos? Anong 20 pesos? Tatay, ibebenta ba natin ang perlas na ito? Kakaunti na nga ang ginastos natin, 2 sentimos lang. Isang saglit lang, kumita na ng sahod ng iba sa isang buwan. Ay, Fubao. Zuzi, ikaw ang nagbukas, ikaw ang magdedesisyon. Ate, sayo na ang perlas na ito. Kanina, may nagsabi. Kung makakabukas ng perlas mula sa talaba, kailangan itong lunukin. Tay, sabi ng guro ko, kapag nagkamali ng salita at hindi humingi ng tawad, malaki ang kapahamakan. Hey! Ngayon, nakakuha si Fubao ng 20 yuan. Bibili kita ng isda, okay ba? Okay. Masaya ako na may isda na tayo. Ha? Fubao, ang galing mo. Ang galing mo sa pagdakip ng mga ligaw na manok. Ang galing mo rin sa paghuhukay ng perlas. Bakit hindi mo na itinutuloy ang paghuhukay? Dahil wala nang natirang perlas. Paano mo nalaman? Hehe, marunong akong bumilang. Kaya talagang malas ba ang tiyuhin at siya? Yeye. Sikreto. Ay. Para makuha ang talaba na ito, nawala ang isang bag ng bagong giling na harina. Pero, kung talagang makakagawa ito ng perlas, ano ang halaga ng isang bag ng harina? Haha, hindi ako naniniwala dyan. Kung kaya ng batang iyon, bakit hindi natin kaya? Isang perlas, 20. 2 perlas, 40 na, haha. Haha. Ay. Aba. Ay. Ito. Walang anuman dito ah. Hoy, araw-araw niyo lang trabaho, puro tamad. Bakit kulang ang isang bag ng galing sa paggiling? Ah, baka nahulog sa lugar na yon. Bukas pupunta ulit ako doon para tingnan. Pagkatapos kumain, pupunta na ako. Para hindi na magbayad sa huli, ay nako.
Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Hey! Ngayon din nag-mail si Wei Dong. Tara, hanapin natin siya para humiram ng Samharina. Hey! Ay! Wei Dong. Ay! Wei Dong. Anong problema? Ngayon pupunta ako dito para humiram ng harina. Hindi ba't naggiling ka ng harina ngayon? Ahahaha, tara. Ay, haha ah. Ito kasi, nang umuwi kami, may nangyaring kaunti. Gusto ko sanang humiram ng kaunting harina. Babayaran kita pagkatapos ng bagong taon. Kuya! May 3 anak ako, 5 tao kami. Huwag kang magbiro. Ngayon ka lang nakakuha ng 20 yuan. Paano ka pa rin nakakaraos? Kung hindi lang malayo ang bahay materno ko, di sana hindi ako lalapit sa'yo, mahirap. Isa lang ang tanong, utang o hindi. Isa lang ang tanong, utang o hindi. Anak, tulungan ba natin si second uncle? Ayaw nilang maglakad ng malayo pero tayo hindi. Bakit kakaunti lang ang pagkain? Sinasadya niyo bang ayaw magpahiram, hindi ba? Tatay, hindi mo pwedeng ipahiram ang bigas na ito. Kung titigilan mo ito, parang aso na tinamaan ng meatbone, hindi na babalik. Hoy, ikaw, mabahong bata. Sinungaling, ano bang sinasabi mo? Wala akong sinabing kasinungalingan. Nabilang ko na. Ikaw. Asawa, ang sakit ng tiyan ko. Hey, masakit din ang tiyan ko. Siguro dahil sa mga putik na nakuha ko kanina habang nag-aalaga ng mga talaba. Ay naku, tara na, umuwi na tayo. Tara na, tara na. Tara na. Halika, kumain na tayo. Pagkatapos kumain, sisamahan kita sa bundok para mangolekta ng kabute, okay? Mga anak, dito lang kayo at mangolekta ng kabute ng maayos. Huwag kayong maglalakad-lakad, pupunta lang ako sa bundok. Tay, isama niyo rin kami. Fubao, makinig ka ng mabuti sa mga kuya mo dito. Tatay, mag-ingat ka rin ha. Sige, mabait. Ay. Nakita ko, sabi ng kapatid na babae, may mga lobo sa bundok. Hindi tayo pinapayagan ni tatay na pumunta dahil para sa ikabubuti natin. Alam ko na para sa ikabubuti natin si tatay, pero may isang madilim na masamang kapalaran na lumalabas sa noo ni tatay. Ipinapakita nito na hindi maganda ang kapalaran ni tatay. Pero buti na lang, puno ang langit ni tatay. Ito ay tanda ng mayamang tao. Magiging maswerteng makatagpo. Dagdagan pa ng aking amulet. Dapat ay walang problema. Mangolekta tayo ng kabute. Hahaha. Ha. Tumingin sa kanluran at silangan. Nasa tabi niyo ang maliit na maswerteng bituin. Huwag kang matakot na saktan niya. Ang saya sumama sa akin. Dadaling ko kayo sa bundok para maghukay ng winter bamboo shoots. Isara mo ang masamang bibig mo, sabi ng nanay ko. Yung tatay mo na nag-aalaga kay Fubao ay para sa magiging asawa mo sa hinaharap. Nahihiya pero walang hiya. Ikaw pa ang walang hiya. Huwag niyo kaming saktan ng mga kuya ko. Ah, bakit hindi na ako makagalaw, mahal na Reyna? Ah, anong nangyari sa'yo, kapatid? Anong nangyari kay Tenyo? Tenyo, ay nako, ay nako. Ay. Aba, si Fubao na naman ang malas. Ay nako. Bilisan mo. Uminom na ng lahat ng ginseng water, pero hindi pa rin okay. Sisi ko ito, hindi ka kasalanan, ikalawang kuya. Ako ang may kakulangan sa aking kaalaman. Pinahalagahan ko na umakyat ka sa bundok para hanapin si Itay. Kaya ito. Kailangan nating paalisin ang salot na ito sa nayon. Bumalik ka sa daan na pinanggalingan mo mula sa iyong templo. Huwag mong galawin ang kapatid kong babae. Naku, umalis ka sa daan ko. Auntie ako sa'yo. Hindi ko naman kayang saktan ka, di ba? Sino man? Huwag ninyong galawin ang kapatid kong babae. Hey, narinig mo ba? Itong batang ito ay parang naimpluwensyahan tulad ng anak ko. Sinasabi ko, hindi dapat manatili ang salot na ito sa amin ngayon.
Napakabagsik ng mga taong ito. Bakit ayaw nila kay Fubao? Bakit nila gustong paalisin si Fubao? Ayaw kong umalis. Hindi pa patay ang nanay. Ayaw kong umalis dito. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang balak ninyo sa isang 3 taong gulang na sanggol? Ano ang gusto ninyong gawin? Lolo Zhang, huwag umiyak, mabait ka. Sasamahan ka ng lolo mo. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Wala na bang batas sa mga mata nyo? Meron pa bang ako bilang sekretaryo ng ngayon? Ay naku, sekretaryo, hindi mo alam kung gaano kaloko itong batang ito. Sobrang kakaiba niya. Una si Zhang Demao. Bigla na lang nawala ang binti ng walang dahilan. At si Lola Zhang naman. Bigla na lang sinasaktan ang sarili. Sinasabi mo, normal ba yan? Nga, sekretaryo, itong asawa ko at ako tungkol sa tiyan namin. Nang hindi maipaliwanag na kaguluhan sa loob ng 3 araw at gabi. At saka yung 2 anak ko, ngayon ay nakita ng lahat. Hindi ba't malinaw na si Fubao ay isang sumpa? Paalisin ang sumpa sa aming baryo. Paalisin nyo. Kayo ba ay nagkakaroon ng di maipaliwanag na pagtatae? Kayo ni Mrs. ay naghukay ng napakaraming kabibe. Pero hindi pa rin ito nakapagpigil sa inyo. At ayaw niyong itapon. Main kayo mismo at nagkadiarhea na. Saka, kung ang batang ito ay swerte, bakit hindi niya ako kinukulang? Ay, sekretaryo. Wala kaming ganitong kapalaran tulad mo. Sabi mo, ang mga magulang ni Bao Bao ay na-curse na ganoon. Kaya namin bang tiisin ito? Ay, nagising na. Nagising ka na. Tulog na uli ako. Inay. Fukbao. Naku po. Malaking balita ito. Si Yue nagising na. Nagising na si Yue. Nabuhay na uli. Sa kabilang baryo, may isang tao na nahulog sa bundok at napagkamalay na may sugat sa ulo. Nakahiga siya sa kama ng 3 buwan. Tapos nawala na yung tao. Diyos ko. Ito ay talagang isang milagro. Bilisan mo, tawagin si AI. Lei, hindi maaaring si Fubao ay isang malas. Kung si Fubao ay malas, si Tang Yue ay hindi na magigising. Ganito ang nanay dahil hindi pa natatagpuan ang kanyang kaluluwa. Pero basta magising siya, may pag-asa pa ang nanay. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Tito Lee, bakit hindi nagsasalita ang nanay ko? Masyadong matagal siyang nawalan ng malay. Ngayon, hindi ko rin alam ang sitwasyon. Kailangan pa nating mag-obserba. Kailangan ng nanay mo ng pahinga. Sige na. Umalis na kayo, ha? Nung panahon na nagdadalamhati pa kayo, may nakita na ba kayong gumising ng sarili nilang ina? Sinasabi ko na nga eh. Tara na, umalis na tayo. Tara. Umalis na. Gubei, alagaan mong mabuti ang nanay mo. Pag-uwi ng tatay mo, siguradong ikatutuwa niya. Ay. Nahanap na ba ang tatay natin? Nahanap na ba ang tatay natin? Hindi dapat ganito. Nga, hindi na darating si Weidong sa bundok. Walang aberya, di ba? Ganun, kung hindi pa bumalik ang tatay mo bukas. Sama-sama tayong maghanap kasama ang mga tao sa nayon, ayos ba? CJ, ingatan mo ang nanay mo, ha? Hindi, kailangan nating umakyat sa bundok para hanapin ang tatay. Kuya, mahamog sa labas, hindi natin makita ang daan. Paano natin siya mahahanap? Huwag ka nang magulo. Kung malaman ni tatay na naglalaro kayo uli, siguradong babaliin niya ang mga binti mo. Mas gusto kong pagbaliin ni tatay ang mga binti ko. Ayokong makita na may masamang nangyari kay tatay. Huwag kang mag-alala, hindi magkakaroon ng masamang mangyayari kay tatay. Huwag kayong magulo. Ako na ang hahanap kay tatay. Ikaw na ang mag-aalaga kay nanay at kay Fubao. Nasa panganib na si tatay ngayon, ate. Sasamahan kita pumunta. Kayo naman, sundan niyo ako. Huwag kayong magpapalayo. Haha. Ano? Anak, ano yun? Bakit nawala yung ibon ni anak? Hindi pa namin nahanap si tatay. Nandito lang si tatay malapit. Bakit hindi natin makita si tatay? Maghanap pa tayo ulit.
Bumalik na ba tayo? Parang nakaroon tayo ng ghost wall. Parang nakaroon tayo ng ghost wall. Talaga bang may ghost wall si ate? Huwag matakot, nandito ako. Hindi ako matatakot, kuya. Kapag may ghost, papalayasin natin. Haha, walang ghost si kuya. Dito ay ang lugar ng pagkakasalubong ng yin at yang. Ang pagbaluktot ng espasyo ay madaling makaapekto sa isip at mata. Dahil dito, hindi tayo makakalabas. Nasaan ang tatay natin? Nandoon ang tatay. Tatay, tatay, tatay. Ito ay talagang kalokohan. Paano nakarating ang tatlong bata sa bundok? Agad na hanapin ang tatlong bata. Yung batang iyon ay may kakayahan talaga. Kailangan pa natin gawin ito. Yung batang babae na yan, ang talino niya. Kailangan pa nating hanapin. Hindi ba't si Lola Zhang ay nasa espesyal na sitwasyon ngayon? Mas maraming tao, mas maraming tulong, hindi ba? Sekretaryo, huwag mo siyang pilitin. Babae pa ang pamilya niya, may isang kulang pa. Hindi ka talaga asahan. Hoy, ibalik mo sa akin si Fubao. Ibabalik mo si Fubao. Hey, bitawan mo ako. Ibalik mo ang Fubao. Bilisan mo, hawakan mo si Fubao. Ay naku, umalis ka dyan. Bakit mo iiwan si Fubao? Si Yue, parang nakakita ng multo sa liwanag ng araw. Yue, kakagising mo lang, huwag masyadong magalit. Sige, halika, umupo ka. Umupo ka, halika na. Lei Yue. Ay, nahanap na ba? Nahanap na, pinapunta na ang tao para kunin si Iay. Lei, ay, bilisan mo nang dalhin siya pauwi. Nahanap na ba yung tatlong bata? Ay, nahanap na silang lahat. Ayos lang. Itong dalawang pasaway na bata, ayaw silang papasukin pero lumabas pa rin. Pagbalik, kailangan silang parusahan ng mabuti. Ay, buti na lang at nandyan itong dalawang bata. Kung wala ang dalawang batang ito, baka hindi talaga makahanap ng kahit ano. Hi! Pagkawala ng tubig at malnutrisyon, magpahinga lang ng ilang panahon at gagaling din. Inay, magandang bata, ayos ka na. Nasaan ang dalawang kuya mo? Babalik na ang dalawang kuya mo mamaya. Sinabi namin na manatili kayo sa bahay. Paano kayo magpapaliwanag kay Weidong kung may nangyari? Lolo Sekretaryo, huwag po kayong magalit, sige po. Alam na namin ang pagkakamali namin. Ang sekretaryo, long bata ang nakakita. Kung hindi dahil sa tatlong bata, hindi rin namin mahahanap ang lugar na yon. Nakakatuwa nga. Nung huli kaming pumunta sa bundok, hindi namin nakita ang yungib na yon. Swerte talaga ang tatlong batang ito. Ayos na, nahanap na ang lahat. Magsiwi na kayo. Hayaan niyong makapagpahinga ng maayos sina Weidong at Yue. Sige, sekretaryo, pupunta na ako. Weidong, uminom ka ng tubig. Sekretaryo. Weidong, uminom ka ng tubig. Sinasabi ko. Nako, ito na. Ang tatlong anak mo ang nagligtas sa'yo. Ano ka naman napunta sa yung yungib na yon? Noong araw na yon, pag-akyat ko sa bundok, parang may mali. Patuloy lang akong naglakad. Naglakad ako hanggang sa madilim na, pero hindi pa rin ako bumaba. Pagkatapos, parang may nakita akong itim na ibon. Tapos, yung amulet na ibinigay ni Fubao ay naglabas ng liwanag. Sinundan ko lang yung liwanag at naglakad. Patuloy akong naglakad hanggang sa makarating sa yungib na yon. Ming Ming eh. Sa wakas nagising ka na. Sabi ko naman, babangon din ang ina mo. Ming Ming eh. Hindi ko sinang-ayunan ang pag-aasawa sa'yo nang hindi ka pinapayagan. Ngayon ay nagising ka na. Nais mong umalis o manatili, ikaw ang magpapasya. Weidong ah. Ming Ming ay nagising na. Subalit. Ay, mukhang may problema ang isip ko. Parang may kakaiba sa mga nerbiyos. Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Nandyan na ang doktor. Sabi ng doktor, kailangan pang mag-obserba ng kaunti. Ingatan mo si Yue ha. Uwi na ako ha. Yue. Naaalala mo ba ako? Ako si Weidong. Walang anuman, basta nagising na ayos na. Kahit papaano, makakakain na tayo ng maayos. Gutom na si Fubao. Gutom na si Fubao, mama, magluto ka na para kay Fubao. Ate, nandito ang mga kabute. Ayos. Bunso, masyado tayong malayo sa tatay. Kailangan na tayong bumalik. May mga kabute pa roon sa kuya.
Sige, tapusin muna natin ang mga kabuti na ito bago tayo umuwi. Lanan. Anak na, ang galing mo talaga. Wala na ang espiritu ng ina dito. Saan kaya siya naroroon? Anak, kailangan na nating umuwi. Kuya, ano yan? Wow, isang sugatang maliit na baboy ramo. Aalis ako at tatawagin si tatay. Fubao, dito ka lang, huwag kang gagalaw. Lanan. Nanay, nasaan ka? Nahanap na. Nanay, nasaan ka? Ha? Nahanap na. Fubao, Fubao. Nanay, nandito ako. Kailangan pa ng katawan ni nanay ng sustansya mula sa ginseng para maipasok ang kaluluwa sa katawan. Kailangan pang pumunta sa malaking ospital para sa paggamot. Kailangan nating maghanap ng paraan para makapunta sa lungsod. Ano ito, eh? Lanan. Feng Bao. Ayos ka lang ba? Nandoon ang tatay. Ah, talagang isang maliit na baboy ramo. Ay, bilisan mo, kunin mo ang basket. Ano bang sinabi ko? Si Fubao ay dinala ang swerte sa aming tahanan. Ano nga ba ang sinabi ko? Si Fubao ay dinala ang swerte sa aming tahanan. Hindi ko pa nasasabi ang tungkol sa'yo. Dapat ay lagi kang kasama ng kapatid mong babae. Ngunit iniwan mo siya dito mag-isa. Babalikan kita sa usaping ito. Tatay, hindi naman ako naglalakad ng walang direksyon. Ako ang nagpasabi sa kuya mo na tawagin ka. 3 taon at kalahati ka pa lang. Kung sakaling may mangyari sa'yo, anong gagawin ng nanay mo? Ano ang gagawin namin? Sa pagkakataong ito, nagkamali ako, tatay. Huwag kang magalit, okay? Sana huwag na magkaganito pa. Sa susunod, paparusahan kita, hindi marunong makinig na kuya. Ay, si Chahu. Sinasabi pa na sina Tang Yue at Fubao ay mga malas. Sinasabi mo ba na ganito kalas ang kapalaran? Ay naku, tingnan mo itong bahay ni Gu Weidong. Araw-araw nagkakagulo sa panghuhuli ng wild chicken o pangingisda. Ngayon, nakakuha pa siya ng isang wild boar. Ay, kung ito ay malas na bituin. Sana naman sa bahay ko. Sa bahay ko rin, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Bakit ang lamig ng paa mo? Sige na. Bukas, dadalhin kita sa ospital, ayos ba? Kailan babalik sina itay at inay? Sobrang hindi masarap ng nilutong kapatid na lalaki. Sobrang namimiss ko ang isdang niluto ni inay. Hindi maganda ang kalagayan ni inay. Iniisip mo pa ring ipaluto kay inay ang isda para sa'yo. 2 araw nang nasa ospital si inay. Baka may masama siyang nangyari. Walang masama kay inay. Pero may problema ako ngayon. Sobrang gusto kong kumain ng hita ng manok na niluto ni inay. Malik na ang nanay, walang anuman. Maging masunurin ka, okay ba, Fubao? Gu Weidong, saan ka pumunta? Ay, itong mga asong ulol na hindi mapakain. Saan pumunta ang tatay mo? Dinala ng tatay mo ang nanay mo para magpatingin. Ay, ang sweet naman ng tawag niya sa nanay. Bakit mo dinala ang walang silbi na ito sa bahay? Talagang napakabobo. Walang modo ang mga sinasabi mo. Anong sinasabi mo? Magsalita ka pa ulit. Si Lola ay 3 taon at kalahati pa lang. Napaka walang galang ng pagsasalita mo. Anong sinasabi mo? Magsalita ka pa ulit. Si Lola ay 3 taon at kalahati pa lang. Huwag mo akong tawaging Lola. Kailan mo ako naging Lola? Dahil wala namang kinalaman ang pamilya ko sa'yo. Bakit ka nandito sa bahay ko? Hey, ikaw, maliit na kuneho, ulitin mo yan. Huwag mong saktan ang kuya ko, kundi malas ang darating sa'yo. Sige, maliit na kuneho. Hindi ko siya sasaktan, ikaw ang sasaktan ko. Ay, anong nangyari dito? Ay, ang likod ko, ay. Anong nangyayari? Sekretaryo, yung maliit na kuneho na yan ay sinumpa ang nanay ko. Biglang dumating ang lolo ng sekretaryo sa bahay namin at gusto akong saktan. Anong sinasabi mo dito? Ay, nasaktan na naman ang likod ko. Nakaaksidente na naman sa likod. Kaya't dalhin na agad sa klinika para magpatingin. Taga dito, tulungan mo na ang nanay mo na makapunta roon. Ah, Fubao. Nanay at tatay, finally bumalik na kayo.
Sobrang namimiss namin kayo ni kuya at ni ikaw. 2 araw na hindi kayo nakita, parang pumayat na ang mukha mo. Hindi kumain si Fubao ng karne sa loob ng 2 araw. Buti na lang at bumalik na ang nanay. Hindi pwedeng masyadong mahirapan ang nanay mo. Nandito na ako. Pupunta ang tatay para magluto ng isda para sa'yo. CJ, Gubey, may nangyari ba sa bahay habang wala kami? May nangyari ba sa bahay? Dumating na ang tatay at lola. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nakipagtalo ako. Nung sinubukan niyang saktan si Fubao, nakatama ba si Fubao? Wala, nauntog lang si lola sa likod. Dumating si papa at lola. Ngayon, hindi ako nakapagpigil, nakipag-away ako. Nung sinubukan niyang saktan si Fubao, nakatama ba si haring ama? Wala, nauntog lang si lola sa likod. Napasukan ng sakit sa likod. Ilan, hindi titigil ang lola. Pupunta kami ng nanay mo sa bahay ng lola mo. Lanan. Tara. Ha? Sigurado akong mapapagalitan na naman sina Itay at Inay sa bahay ng lola. Walang problema, kahit masakit ang likod niya, hindi naman siya masyadong magagalit. Pero may isa pang mahalagang bagay. May malaking mangyayari bukas. Ay. Tiyak na naman na magagalit nanay at tatay kapag pumunta sila sa lola. Walang problema, kahit masakit ang likod niya, hindi naman siya masyadong magagalit. Pero may isang mahalagang bagay pa. Bukas, may malaking bagay na mangyayari. Ang malaking bagay ay, mawawala na ang kuneho natin. Sinasabi mo ba na hanapin na siya ng may-ari niya? Pero ayoko pa rin siyang iwan. Ayoko rin siyang iwan. Fubao, tingnan mo kung sino ang nandito. Chu, ang ganda. Ayos. Ay naku, ang matanda ay anak ng pamilya natin. Tingnan mo ang mga mata. Kapag ngumiti, parang kamukha ni Yue sa pamilya natin. Fubao, kami ang lolo at lola mo. Magandang araw, lolo at lola. Ayos, mabait ka. Talagang pinagpala tayo ng Diyos. Hindi pinabayaan ang anak natin na magdusa sa labas. Ma, huwag ka nang malungkot. Gising na rin ang kapatid na babae. Nahanap na rin si Fubao. Paano naman ang aking maswerteng anak na babae? Nasa bahay ng lola ang tatay at nanay, hindi pa bumabalik. Magsimula kayo, maupo muna. Paano naman ang aking maswerteng anak na babae? Nasa bahay ng lola ang tatay at nanay, hindi pa bumabalik. Umupo muna kayo. Ay naku. Tingnan mo ang anak nating babae, mula nang makilala si Weidong. Hindi lang siya nagising, kundi mas naging masigla pa. Ay, si Weidong na bata. Huwag mong isipin, mas maaasahan siya kaysa kay Zhang Demao. Ay! Magandang araw po, Tio at Tia. Uy, Weidong. Ay naku, wala pang kahit isang kalan dito sa bahay. Siguradong lamig na lamig sa malaking taglamig. Lolo, nagkamali ka ng akala sa tatay. Nasa kwarto namin ni nanay ang kalan. Sa ngayon, wala pang masyadong pera si Tio sa bahay. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong papalitan ko ang malaking kalan. Pag taglamig na, hindi pwedeng walang kalan dito. Matapang ang matanda sa lamig, pero iba ang epekto sa bata. Tama ka. Anak. Anong karaniwang kinakain nyo? Tignan mo ang payat ng mukha. Nakakaawa ang nanay. Anak. Anong karaniwang kinakain nyo? Tignan mo ang payat ng mukha. Nakakaawa naman ang puso ng ina. Tia. Ay. Yung mga pagkain namin para sa taglamig. Ayos na halos lahat ng mga ito. Dahil kulang ang pagkain sa bahay, bakit pa pinapayagan ang panganay na umuwi na may dalang maraming bagay? Yung mga kabataan. Mabuhay na lang kayo ng maayos. Ay, huwag na kayong mag-imbento ng kung ano-ano. Hindi uso sa amin yan. Ginoo, nagkakamali ka tungkol sa tatay ko. Araw-araw uminom si nanay ng ganyang ginseng na tubig. Hindi pa rin tumitigil ang karne sa bahay. Mabuti ang trato ng tatay ko sa akin at kay nanay. Yung tungkol sa ginseng na tubig. Hindi pa rin tumitigil ang karne. Ay naku. Mabait ka, Bao. Alam ni Ginoo na nagsasalita ka ng maganda para sa tatay mo. Pero hindi naman kailangang magsinungaling ang bata, alam mo na. Kailan naging ganon ka magalang si tatay? Lahat ng mga bata sa pamilya Tang ay lalaki.
Kapag sumama ang ugali ni tatay, diretsyo na siyang magpapagalit. Kailan naging mahinahon at maganda ang mukha. Ginoo, tingnan mo yan. You. Asawa ko, oh. Tingnan mo, ito ba ay ginseng? Yelan, ito ay ginseng talaga. At ang dami pa nito. Anong ibig mong sabihin, Guweidong? Kung nagbenta ka man lang ng ilan sa mga bagay na ito, hindi na kailangan. Hindi makabili ng kalan si Yue at ang mga bata. Tiyuhin, kalma ka lang. Ang mga ginseng na ito ay dinala ni Fubao. Mula sa guro ni Fubao, para sa pagpapalakas ng katawan ni Yue. Sabi niya na makakatulong ito kay Yue na makalampas sa pagsubok na ito. Guro ni Fubao. Pagkatapos mawala si Fubao, nakuha siya ng isang Daoist sa bundok. Yung mga ginseng na ito ay ibinigay din ng Daoist na yon. Sabi nila para kay Yue. Hindi ko rin magawang gamitin para sa sarili ko. Pero huwag kayong mag-alala. Siguradong mapapaganda ko ang lutuan na ito. Yung mga ginseng na ito kahit papaano ay maibebenta ng 2 hanggang 3 daang. Kahit na si Fubao ang nagdala pabalik. Pero si Fubao ay 3 taon at kalahati pa lang. Kung si Guweidong ay may masamang balak. Walang makakaalam niyan. Pero nagawang niyang iwan ang mga ginseng na ito. Lahat para sa kanal upang pakuluan ng tubig. Pero ang pagiging tapat at matuwid niya ay talaga namang nakakaantig ng puso. Weidong, mabuting bata ka. Nagkamali kaming lahat sa pagdududa sa'yo. Yung mga ginseng na ito kahit papaano ay maaaring maibenta ng 2, 3 daan. Kahit na si Fubao ang nagdala nito. Pero si Fubao ay 3 taon at kalahati pa lang. Kung si Guweidong ay may masamang balak. Walang nakakaalam eh. Pero nagawang niyang iwan ang mga ginseng na ito. Lahat kay Yue para ipainom sa tubig. Yung katapatan at kabutihan niya ay nakakaantig ng puso. Weidong, mabuting bata ka. Nagsisisi kami sa pagkakamali namin sa'yo. Tito at tita. Huwag kayong mag-alala. Anong tawag sa amin? Ay naku, anong hinihintay mo pa? Tawagin mo na ang mga magulang mo. Tatay. Nanay. Ay. Noong araw, naligtas ni Yue si Goxi. Palagi siyang mabait sa mga bata. Ngayon, siya ay nasa kagipitan. Ako'y hindi siya iiwanan. Mag-alala kayo. Ay, Weidong ah. Talagang hindi madali ang mag-alaga ng 4 na bata. Dagdag pa si Yuhi. Sige, ganito na lang. Hayaan mo si Fubao na sumama sa akin sa Tangjia para manirahan. Ayaw kong bumalik si Fubao. Tatay, kaya ko naman. Wala namang anak ang pangalawang tiyo niya. Kaya ipapasa na lang si Fubao sa kanya. Hindi niya pababayaan si Fubao. May mga anak din ang tiyuhin. Tatay, maaga kayong babalik na yon, di ba? Magdadala ako ng merienda para sa inyo. Tatay, pwede mo ba akong bilhan ng bagong sapatos? Lumaki na kasi ang mga paa ko. Sobrang sikip at hindi komportable. Oh, sa pagkakataong ito, magdadala ako ng bagong damit para sa bawat isa sa inyo. At bagong sapatos. Tatay, hindi na kailangan bilhan ng akin. Noon binilhan ako ng maraming gamit ang teacher ko. Hindi ko pa nasusuot. Pero gusto kong kumain ng biskwit. Bibili tayo ng biskwit. Kayo sa bahay, magpakabait kayo ha, huwag mag-away. Lanan. Uwi na tayo. Fubao, kainin mo. Hi. Salamat nanay, ang sarap. Ah, wow. Ang ganda ng sapatos. Ihuhuli ko na lang ito para sa bagong taon. Ayaw ni kuya ng matatamis. Kayo na lang ni Gusi ang kumain. Marami ang binili ng mga magulang. Isang pamilya tayo. Kailangan sabay-sabay tayong kumain. Ayaw ni kuya ng matatamis. Kayo na lang ni Gusi ang kumain. Marami ang binili ni nanay at tatay. Kami ay isang pamilya. Dapat kumain kaming magkakasama bilang isang pamilya. Kung gusto mong kumain ni ate, kunin mo na. Huwag mong hayaang nakataas ng matagal si ate. Kaya pasasalamatan ko na lang si ate. Hey!
Kain na ba, kuya? Yan masarap. Nanay, bumili ka pa ng sinulid ha? Fubao. CJ. Tatay, pupunta ako para magluto para sa inyo. Tatay, hayaan mong tumulong ako sa pagluluto. Tatay, pagkatapos natin kumain, manghuhuli tayo. Ang liit mo, anong mahuhuli mo? Subukan natin. Sige, pagkatapos natin kumain, manghuhuli tayo. Ay. Anong nangyari? Ate, may karne na tayong kakainin ngayon. Totoo ba? Siyempre, totoo yan. Buksan natin ito. Sana nandito si kuya. Siguradong mas mabilis tayong makakabukas. Hindi ba nandyan si Itay? Itay. Itay, pakikuha ng pala. Ay, pagod na ang tatay mo buong hapon. Huwag niyo na siyang pahirapan. Tatay, isang saglit lang naman. Weidong, ang anak mong si Mianao ay may butas din. Wala ka man lang pakialam. Ay. Sino bang nagbigay sa kanya ng ganitong pangalan? Kung anak na babae, kailangan talagang ipanganak. Weidong, hindi ko sinasabi ito sa'yo. Habang bata pa si Yue. Magkaanak kayong dalawa ulit. Iba ang tunay na anak sa inampon. Yung dalawang anak ko, kahit hindi nila ako pinapahalagahan. Pero sa huli, sila'y tunay kong mga anak. Kapag tumanda ako, sila pa rin ang mag-aalaga sa akin bilang tunay na ama. Sabi mo, anong dahilan para alagaan sila? Kung sakaling hindi ka alagaan ng tatlong batang ito sa hinaharap, wala kang lugar para umiyak. Hindi ko naisip yon. Saka, pinapagawa ako ni Fubao ng mga bagay. Tiyak may dahilan siya sa kanyang desisyon. Bakit mo sila pinapangalagaan? Kung balang araw hindi ka alagaan ng tatlong batang ito, wala kang lugar para umiyak. Hindi ko naisip yon. At saka, tiyak na may dahilan si Fubao kung bakit niya ako pinapanganak. Anong dahilan ang mayroon? Anong halaga ng isang butas? Sadyang pinapahirapan ka lang nito. Kuneho, kuneho. Yo. Oh. Hahaha. Ang bigat nito, siguro mga 4 o 5 kilo. Mayroon pang ilang mga kuneho sa loob. Hindi naman siguro lahat ng mga bata ay nahuli, di ba? Hahaha. Tatay, gusto kong kumain ng adobong kuneho. Mukhang hindi na makakaligtas itong kunehong ito, ah. Kaya nyo bang ubusin yan, hahaha? Tatay, gusto kong kumain ng nilagang baboy. CJ, mukhang hindi na kaya ni Weidong tong kuneho. Kaya nyo bang ubusin yan? Haha. Haha, walang problema. Yung kuneho, kapag pinirito, matagal yang masisira. Lene. Sige, bibili ako ng isa sayo. Talagang sinisingil pa ako ni Har sa baboy na kuneho na ito. Eh di, itong maliit lang na 4 na hanggang 5 kilo, 2 yuan lang ang hiningi mo. Weidong, iba ka na ngayon kumpara dati. Wala akong dalang ganoong kalaking pera. Pag uwi ko, kukunin ko ang pera at papalitan ko dito sa bahay mo. Ngayon, may asawa at mga anak na kailangang alagaan. Kaya hindi ko maintindihan, pasensya na. Mga bata, umuwi na tayo. Anong kinikilig-kilig mo? Hindi naman tayo mag-ama. Sa ating ngayon, nakapagpagawa tayo ng kalsada. Una, pasasalamat sa 2 taong nagpondo sa atin. Pangalawa, kailangan din nating pasalamatan si Gu Weidong. Kung hindi dahil kay Weidong, na inalagaan ang mga kuneho ng maayos. Hindi sana tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon na makapagpagawa ng kalsada. Ayos lang, wala yon. Sobrang puri niyo po, Ginoong Punong na yon. Ngayon, habang nandito ang lahat, may magandang balita akong ipapaabot sa lahat. Nagpasya ang bayan na magpadala ng tao para magtanim ng mga puno sa ating ngayon. Kapag lumaki na ang mga puno, maaari na itong ibenta. Kasama ng mga punla, may ilang mga kabataang kaibigan din na dumating. Ah, nandito na sila. Maligayang pagdating. Halika, hahaha. Weidong. Ang tagal na nating hindi nagkita. Uy, Weidong, may bumabati sa'yo na babae. Matagal na tayong hindi nagkikita, Comrade Shen. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagpunta sa nayon. Para sa lalaking ito sa harapan ko. Labanan mo, huwag kang magpatalo sa kahit anong bagay. Ah, andito na sila. Maligayang pagdating. Halika, hahaha. Weidong, matagal na tayong hindi nagkikita. Uy, Weidong, binabati ka ng mga kababaihan. Matagal na tayong hindi nagkikita, Comrade Shen. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagpunta sa nayon. Para sa lalaking ito sa harapan ko. Kaya't huwag sumuko, huwag magpatalo sa anumang bagay. Kilala niyo ba siya? Ah, naglilingkod ba kayo sa isang unit? Mukhang talagang may tadhana kayo.
Dati kaming nasa isang unit. Matagal na tayong hindi nakikita, di ba? Kailangan nating anyayahan si Kuya Tang na kumain minsan. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. May kailangan akong gawin. Mag-usap kayo muna. Hey, sandali. Hey. Hi, hey. Ganyan talaga si Wei Dong. Malamig sa labas pero mainit ang puso. Huwag mo masyadong isipin. Hindi ganyan si Wei Dong dati. Wei Dong, huwag ka nang ganito sa akin. Sa huli tayo. Nandito ang kasamahan ni Mama at Papa. Mama, hindi ba't sinabi na si Gu Weidong ay ikinasal sa isang babaeng paralisado sa kama? Pero itong babaeng nakatayo dito ay ayos lang. Parang hindi siya ang ina ng bata. Mas para siyang isang magandang dalaga na parang bulaklak. Ang mata ng babaeng ito ay malinaw na parang isang malinaw na bukal. Makikita na siya ay isang napakamasayang babae. Sabi ng mga tao, si Weidong ay nagpakasal dahil sa pagkakaibigan. Kaya siya kinasal sa babaeng ito. Ang kasal na walang pag-ibig ay hindi tatagal ng matagal. May pagkakataon pa ako. Weidong, hindi mo ba siya ipakikilala? Ito ang aking asawa, si Tang Yue. Hindi maganda ang kanyang kalusugan. Tang Yue, kumusta? O si Shen Ruoyun. Noong una, kasama ko si Weidong sa isang tropa. Madami siyang inaalagaan sa akin. Shen Ruoyun. Sa tropa, lahat kami ay magkakapatid. Dapat lang naalagaan ang mga nakababata. Pero mga nakababata lang ba? Hindi ba dahil sa babaeng ito? Nakalimutan na niya ang dati naming pagkakaibigan. Kahit na ako ay nagpakasal sa iba pagkatapos. Ngunit ang pinakamamahal sa puso ay siya pa rin. Paano siya makakalimot sa akin dahil sa ibang babae? Magsisimula na ang pagputol ng mga puno sa bundok ng Weidong. Mabilis kang pumunta at tingnan. Kailangan din na mabilis na maibalik ang kamalayan ng ina. Kung hindi, talagang kukunin siya ng iba. Sino ito? Mula sa grupo ng mga artista. Mula sa grupo ng mga artista nga. Paano ka nakarating dito sa bundok? Ay, sumama kay Gu Weidong, di ba? Sabi nila, magkaibigan daw sila sa militar. Anong klaseng tingin yan para magustuhan si Gu Weidong? Humph. Kung talagang di mo na matiis, hanapan mo siya ng paraan para makuha. Sabi nila, hiwalay na raw siya, pero hindi naman siya matandang dalaga. Ha? Nakikita ko na parang malamig ang trato ng taong yun kay Jai Ruyon. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Jai Ruyon. Sabi nila, ang taong yun ang nakapagligtas kay Jai Ruyon. Noong panahon, sobrang naging usap-usapan yun sa military. Bakit kaya hindi sila nagpakasal? Mukhang may iba ng kasama si Jai Ruyon. Siguro hindi talaga sila para sa isa't isa. Pero kung pinapayagan silang muling magkita, siguradong may plano ang lahat. Tama ka. Walang mali sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Uminom si Weidong ng tubig para magpahinga. Hindi na kailangang tapusin ang trabaho bago magsalita. Oy, 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 bigyan mo ako, bigyan mo. Ay, sakto lang, nauuhaw na ako. Ay, meron palang asukal dito. Lanan. Hoy, Weidong. Ang lola yun na nagluto noon. Ang sarap talaga ng luto niya. Kailan ka ba titingin? Kailan mo ako muling kakainin? Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Ano namang mawawala sa isang pagkain? Sa mga nakaraang taon, natuto rin akong magluto ng ilang mga putahe. Anong gusto niyong kainin, lulutuin ko para sa inyo. Ayos lang, ayos lang. Si Mrs. ni Weidong ang nagluluto. Sobrang galing niya. Ay, ang ugali ng mga tao dito sa lungsod, talagang kakaiba. Ay, Romyun, anong nangyari sa'yo? Huwag mo kaming takutin. Anong nangyayari? Si Royun ay hindi nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw at pagod na. Baka may kaunting anemia siya. Bakit ka pa nakatunganga? Mabilis, dalhin na siya sa klinika para magpatingin. Hindi ko pa natatapos ang mga gawain ko. Ay, hindi. Kung malaman ng misis ko na may dalang babae ako sa klinika, huwag mo akong patayin. Ay. Ngayon, nagiging masama na ang pakiramdam. Kanina, hindi ko alam kung sino ang umiinom ng asukal mula sa ibang tao. Ay, bakit ka nakikialam dito? Saka, ikaw lang ang may ganitong katawan. Paano mo kayang buhatin ang iba?
Talagang mahirap na. Hey, ayos na. Pakiusap, tingnan mo ako mamaya, ha? Dalhin natin siya sa health center, bilisan mo. Nahihilo na ako. Ayaw ba niyang buhatin ako pababa? Kung hindi sana ako nagkamali noon. Paano mangyayari yon na si Gu Weidong ay magiging asawa ng iba? Hahaha. Ma. Ito ay shitek. Dalawang dakot na pinatuyo. Masarap ang sarsa ng kabute at karne. Kakatapos ko lang kumain ng isang malaking tinapay. Sila ay masayang-masaya bilang pamilya. Parang ako ang labis dito. Ano ang pinagtatawanan niya? Nagtatawa ba siya sa akin? Kumain ka na. Si Shenroyon ay aking ayusin, Gu Weidong. Ay, nandito na. Tangyane, alam mo ba kung sino ako? Noong dati, kasama ko si Gu Weidong sa isang tropa. Matagal na kaming magkakilala. Kahit gaano pa kayo katagal magkakilala ng tatay ko, wala pa rin itong silbi. Nagpakasal ang tatay ko at nanay ko. Ang batang ito ay ang cute talaga. Mas matalino pa siya kaysa sa nanay niya. Pero hindi mahal ni tatay si nanay. Alam mo ba kung gaano kasakit ang isang kasal na walang pagmamahal? Kahit sino pang pakasalan mo, hindi ka magiging masaya. Lennon, si Tang Yue ay mukhang normal na tao. Baka nagkukunwari lang siya. Gusto lang niyang mapalambot ang puso ni Gu Weidong para hindi siya makipaghiwalay. Lene. Hindi pantay ang kanyang mga kilay. Ang ganitong tao ay may matinding personalidad. Sa kasal, hindi siya makakaranas ng kaligayahan. Kahit nakasama niya ang tatay, hindi niya ito pahalagahan. Sinasabi mo si Gu Weidong, di ba? Naakit lang siya ng isang aswang. Tingnan mo siya. Mas marami pang nagagawa kaysa kay Tang Yue. Tita, huwag mo akong sisihin sa pagiging masalita. Ngayon, narinig ko sa kalye si Weidong na sinasabi ng kanyang kuya na si Tang Yue at si Fu Bao ay makakasama ni Weidong. Ano bang nangyayari dito? Ay, sinasabi mo yung dalawang malas na yon? Hindi nakakapagtaka na ng una kong makita si Fu Bao. Naisip ko agad na hindi siya basta-basta. Para sa kabutihan ni Weidong sinuportahan din kita. Auntie, huwag kang mag-alala. Talagang darating ang araw na yon. Siyempre, magiging mabuti akong anak sa'yo kasama si Weidong. Ayos, auntie. May kailangan pa akong gawin ngayon. Uuna na ako. Ayos lang. Ayos. Sekretaryo, maaari bang ipasok si Weidong sa aming koponan para tulungan kaming magtanim ng mga punla? Nagsalita na ako ng malinaw noong nakaraan. Ang mga tao dito sa lungsod, ang kapal ng mukha nila. Pasensya na talaga si Comrade Chen Ruing. Kamakailan lang si Weidong ay abala. Baka hindi niya magampanan ang tulong na kailangan mo. Sekretaryo, tulungan niyo naman ako. Noong nasa militar si Weidong, tinulungan niya rin ako. May karanasan siya. Sabihin mo na lang na ipasa ang trabahong ito sa iba. Hindi ako kampante. Sige na, dahil sobrang pinahahalagahan ito ng mga nakatataas. Sabihin ko kay Weidong, pero hindi ko masisiguro na papayag siya. CJ. Sumama ka sa akin. CJ. Weidong, tingnan mo ang bagay na ito. Kamangha-manghang kasama si Shenroyon. Sana, huwag mo nang impluwensyahan ang buhay ko. Naiintindihan mo ba, Weidong? Natakot lang akong magkamali ka kaya tinawag ko ang barangay captain para makipag-usap. Noong nasa militar ka, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao. Talaga bang handa kang maging magsasaka habang buhay? Ano bang masama sa pagiging magsasaka? Alam kong may mga ambisyon ka. Hindi ka bagay na maging isang karaniwang magsasaka. Kung hindi dahil sa akin, marahil ay hindi mo na kailangang banggitin pa ang mga nagdaang bagay. May mga bagay na napapangako ko sa'yo. Pero para sa ikabubuti ng baryo,
Huwag mong maliitin. Alam ko na lahat ng alam ko. 我都知道。 Nagsalita na ang sekretaryo. Hindi ko pwedeng tumanggi, di ba? You. Lanan. Lanan. Muling naninigarilyo si Kuya Gu. 天啊， Hindi na, hindi na. 不成， Hindi laging magiging madali ang buhay. Laging may mga pagsubok at problema. Basta makalalampasan lang natin, magiging maayos din ang bukas. Si J. 好， Si Yui rin ang aking kaligtasan. 就是。 Sa panahon ng aking pinakamadilim na araw, siya ang tumulong sa akin na mapawi ang maraming alalahanin. At siya pa ang nagligtas sa akin, na nagbigay ng buhay sa akin. Leo. Sana maalala mo ako, ang saya sana. Kung nandito man ang master o ang senior brother, marahil ay malulutas natin ang problemang ito. Fubao, kayo na lang dito, bantayan niyo ako, punta ako doon. Kuya, alam ko kung saan may magagandang bagay, samahan mo ako. Ayos. Noong nakaraan, nahuli nila ang maraming manok. 给的好多只鸡。 Habang wala pa sila, tingnan natin kung may pinagyayabang si Guxi. Tingnan kung makakahuli tayo ng manok dito. Guxi, kanino mo natutunan ang galing mo sa pagyayabang? 谁学的？ Guxi, kanino mo natutunan ang galing mo sa pagyayabang? 谁学的？ Hindi ba't sinabi mong maghukay ng isang butas para makahuli ng isang manok? Matagal na akong naghihintay dito. Bakit wala man lang kahit isang ligaw na manok? Kaya ang sabi ni Fubao sa atin, wala tayong ugnayan sa wild chicken ngayon. Kahit mahuli pa natin, parang hindi natin nahuli. Nalaman namin na may isang tao dito na kumikita sa paghihintay. Ang kapal ng mukha niya. Huwag na tayong makipag-away sa kanya. Umalis na tayo. Huwag kayong aalis, hayaan niyo akong makita kung ano ang nakuha niyo. Hindi kayo karapat-dapat, sino ba ang hindi karapat-dapat sa inyo? Ay, eto na nga. Mga ito ang iniligpit niyo. Tito, ano itong bagay na ito? Mahalaga ba ang mga ito? Ay, mahal na ito. 这很值钱。 Ito ay ginseng, at saka may foti. Mukhang matanda na ang ilan sa mga ito. 年份了， Yung isang ginseng lang ang ito. Lahat ay hindi bababa sa 20 pesos ang halaga. Ay, wala kayong pakialam dito. Kuya Fubao, alis na 我 tayo. 们走。 Ay, talagang iba ang kapalaran ng bawat tao, 人 ano? 不同命啊。 Ay, babalik ako at sasabihin ko sa lola ko. Nakita niyo ba si Gutienyo? Yung walang kaalam-alam na itsura niya. Tito, mahalaga ba ang mga bagay na ito? Haha, hehehe. Hey. Pero gaano ba talaga kahalaga ang mga bagay na ito? 多少钱呀？ Marami. 少钱？ Nanay, tingnan mo kung ano ang nahukay namin ngayon. 什么？ Ay, wala ba si nanay sa bahay? Nasaan si nanay? Dinala ba siya ni Itay? Fubao, hindi ka ba marunong manghula? Subukan mong hulaan. Naku, hindi alam ni nanay kung bakit siya pumunta sa malalim na bundok. Mabilis tayong maghanap ngayon. Guxi, hanapin mo ang tatay. 多找来。 Ako at si Fubao ay pupunta sa bundok para hanapin ang nanay. Nagugutom ka na, kumain ka ng candy, tatay ay pupunta. Nagluluto na, salamat kuya. Fubao, okay lang ang nanay natin, di ba? Hindi lang okay ang nanay natin, sa hinaharap ay magiging mas mabuti pa siya. Mag-relax ka lang. Ayos lang yun. Tara, kumain tayo.
Kainin mo na ang itlog. Kayong tatlo. Isang-isa. Tatay, hindi mo na kailangang magtipid sa pagkain. Kahapon nakakita kami ng ginseng at polygonatum. Naibenta, meron na kaming pera ulit. Ang galing niyo talaga. Pero, yung iba ay para kay nanay pang panggaling sa katawan. Ay. Hindi na, hindi na. Hindi na, okay na ang ina. Oh. Inang. Fubaw. Aking fubaw. Inang, may masakit ba sa katawan mo? Talagang nagising na ako. O baka ito ay isa pang kasinungalingan. Inang, huwag kang umiyak. Kapag umiiyak ka, umiiyak din si Fubaw. Kapag umiiyak si Fubaw, gusto ko ring umiyak. Mabuti na lang at nagising. Siguradong hindi pa nakakapagpahinga ang nanay mo. Kayo naman. Huwag siyang istorbohin. Alam ko ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Zhang Deme. Mula noon, ang tanging nasa isip ko ay makitang muli si Fubaw. Ibig bang sabihin ngayon ay pamilya na kami ni Kuya Gu? Huwag kang matakot, nandito ako para sa'yo. Nanay, kumain ka. Nanay, gusto kong magpaganda ng buhok. Fubaw. Huwag kang mainay. Ayos lang. Mga bata, manatili kayo dito sa bahay. Pupunta na ako sa grupo. Ngayon, hindi ko pa kayang harapin si Kuya Gu ng maayos. Hindi ko matanggap ang katotohanan na si Ii ang aking asawa. Tungkol sa kung gaano katagal ko ito maitatago, pag-usapan na lang natin mamaya. Anong kakainin ni inay sa tanghali? Anong gusto ni Fubaw? Gusto kong kumain ng mga bola ng kamote. Sige, gagawin ni inay yan mamaya. Kuya, bakit parang iba si inay ngayon? Hindi ba pareho pa rin siya dati? Magsimula ka na sa trabaho, baka mapagod si inay. Pagbalik ni itay, may makikita kang hindi maganda. Nakaligaw ba ako ng bahay? Itay, ito lahat ay inayos ni inay para sa atin. Itay, nandito ka na. Maghugas ka na ng kamay, tapos na si inay sa pagkain. Salamat sa pagod. Ay, ang damit na ito. Nasira ito dati at hindi ko na naayos. Ay naku. Ikaw ang nag-ayos nito para sa akin. Talaga namang magaling ang iyong mga kamay. Ay. Ano ang kakainin natin ngayon? Kakain tayo ng bola-bola. Ayos. Mas masarap ba ang mukha ng mga magulang kaysa sa bola-bolang kamote? May 5 sulok na bituin ang damit ni Fubaw. May 5 sulok na bituin din ang damit ng tatay. Talagang maganda. Lola, namangha at nahihiya ang tatay habang tinitingnan si nanay. Nakita niyo ba? Kanina, umingiti si nanay. Ang nakita lang namin namangha si tatay. Ngumingiti ba si nanay? Ang ganda ba talaga? Kahit kumakain ang batang ito, di mapigilan ang bibig mo. Kumain na kayo agad, may lakad pa tayo mamaya. Kumusta kayo? Tito, naalala kita. Nakita tayo sa bundok. Ang galing mo talagang makaalala, bata. Pumunta ka ba sa bahay ko para sa mga ginseng at hishuwu? Ganun na. Dito sa akin, may mga tao na handang magbayad ng 30 yuan para sa ginseng. Ibebenta ko sa inyo ng 25 yuan bawat isa para kumita ng kaunti. Ano sa tingin nyo? Ginseng? Hindi mo alam ha? Yung anak ninyo ay naghukay ng ginseng sa bundok noong araw. At pati na rin ng Polygonum multiflorum. Dito naman may tao na gustong kunin. Sabi ng tatay ko, hindi niya ibebenta ang mga yan. Kailangan daw para sa inang magpalakas. Pero hindi naman kailangan ng sobrang dami para sa panggaling. 4 na pirasong ginseng at 3 Polygonum multiflorum pa. Kung sa tingin ninyo ay hindi swak ang presyo, pwede pa tayong mag-usap ulit. Sabi nga ng tatay ko, hindi na ibebenta ang nanay ko kahit gaano pa kalaki ang halaga niya. Hindi magagamit ang sobrang gatas para sa katawan. Yung 4 na ugat ng ginseng at 3 ugat ng Polygonum. Kung hindi kayo sang-ayon sa presyo, pwede pa nating pag-usapan ulit. Sabi ng tatay ko, hindi na ibebenta ang nanay ko kahit gaano pa kalaki ang halaga niya. Isang ugat ng ginseng ay 25 yuan. 4 na ugat ng ginseng ay 100 yuan. Yung 100 yuan ay sapat na pangsuporta sa buong pamilya ng halos kalahating taon. Ano ang iniisip ni Gu Weidong? Nick,
Malalaki na ang mga bata. Ngayon ay nagsisiksikan pa rin sa isang silid. Talagang hindi na ito maginhawa. Nanay, anong sinasabi mo? Ibebenta namin. Kung maaari, itaas mo pa ang presyo. Kung akma, ibebenta namin. Kung sabay-sabay kayong magbebenta, maaari bang tumaas pa ang presyo? Kung ibebenta lahat, magkano ang magandang presyo? 打包的话，给多少合适？ Hindi maibebenta ang nanay. Huwag mag-alala, okay lang ang kalagayan ng nanay. Kung ibebenta ito bilang package, hanggang 160 pesos lang ang maibigay ko. Wala na akong maibigay pa. CJ, nadala mo ba ang pera? 带钱了吗？ Hindi mo ba kakausapin ang asawa mo? Asawa. Kung magbabondo dito, pinakamataas na ibibigay ko sa inyo ay 160 pesos. Wala na akong maibigay pa. CJ, may dala ka bang pera? 带钱了吗？ Hindi mo ba kakausapin ang asawa mo? Asawa. Susunod ako sa'yo. Sigurado bang ibebenta? Sigurado. 确定。 Dahil ang bagay na ito ay para sa aking kalusugan. Kaya gusto kong alagaan ito sa kahit anong paraan. Ayos lang. No. Ayos, salamat. 好嘞，谢谢。 Yue, hindi ko akalain na talagang nagising ka. 你真的喜欢？ Kuya Gu. Magsasama tayo at mabubuhay ng maayos mula ngayon. 日子 CJ, 哟， siguradong magiging mas mabuti ang ating buhay. Lanan.